Kahit ilang buwan na ang lumipas, malinaw pa rin sa isip ko ang gabing iyon, isang gabi na nag-iwan sa akin ng matinding takot at maraming katanungan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tumatak ito sa alaala ko, parang isang lumang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood sa isipan ko. Noong panahong iyon, mga 5 o 6 na taong gulang pa lang ako. Gaya ng nakagawian, nakikitulog ako sa bahay ng tita ko kasama ang mga pinsan ko. Ang bahay niya ay maliit lang, gawa sa kahoy at yero, halos isang kahon lang ang laki. Kapag nakahiga ka, kitang-kita mo na agad ang buong kisame. Sobrang sikip pero masaya kapag magkakasama kaming magpipinsan, parang isang maliit na kampo kung saan walang takot, walang problema. Pero hindi ko alam na may isang gabing babago sa pananaw ko tungkol sa bahay na iyon. Nagising ako nang biglang dumilat ang aking mga mata. Wala namang ingay, wala namang kakaiba sa paligid, pero parang may mabigat na presensyang pumukaw sa akin mula sa mahimbing kong tulog. Pagtingin ko sa itaas, doon ko siya nakita, sa pinakadulong sulok ng bubong, sa parte kung saan nagtatagpo ang dingding at kisame. May isang figurang nakaupo. Hindi ko maaninag ng buo ang kanyang mukha o kahit anong detalye ng kanyang katawan. Ang buong anyo niya ay tila nilamon ng kadiliman, parang aninong may hugis ng isang lalaki. Tahimik lang siyang nakaupo doon, hindi gumagalaw, pero alam kong gising siya, alam kong nakatingin siya sa amin. Nanigas ako sa takot, dahan-dahan kong nilingon ang mga pinsan ko. Baka ako lang ang nakakakita. Baka panaginip lang ito. Pero nang mapansin ko ang isa sa kanila, si Toy Toy, ang paborito kong pinsan na parang kakambal ko, kahit magkaibang nanay kami, alam kong hindi lang ako ang nakakita sa lalaking iyon, nakadilat si Toy Toy. Pero hindi siya gumagalaw. Parang may pumipigil sa kanya, parang natutunaw siya sa takot. Kita ko sa mata niya ang hilakbot, parang gusto niyang sumigaw pero walang tunog na lumalabas sa bibig niya. Para siyang naparalisa. Hindi ko alam kung alam niyang gising ako, pero nararamdaman ko ang matinding kaba sa kanyang mga mata. Ayokong gumalaw. Ayokong kumurap. Pakiramdam ko, kung gagalaw ako, baka lumapit sa amin ang nilalang sa bubong, pero hindi ko alam kung anong nangyari. Parang may humila sa akin pabalik sa tulog. Hindi ko na namalayan kung paano, pero bigla na lang akong nakatulog ulit. Maya-maya, nagising akong muli. Pero ngayon, may ibang presensyang nasa loob ng bahay, sa paanan ng banig kung saan kami nakahiga. Andoon ang lumang telebisyon ng tita ko. Wala namang palabas, puro static lang, yung black and white na parang nagngangalit na alon, walang tunog kundi mahina at basag na ugong. Sa harap nito, may isang lalaki, nakaupo siya sa maliit na bangkito, nakaharap sa telebisyon, hawak ang isang tasa na parang may lamang kape. Hindi siya kumikilos, hindi nagsasalita. Parang natural lang na nandoon siya, parang normal lang ang presensya niya. Pero hindi ko siya kilala. Napatingin ako sa mga pinsan ko. Doon ko napansin ang kapatid ni Toy Toy. Gising din siya. Nakaangat ang ulo niya, nakaupo ng bahagya, at tahimik na nakatitig sa lalaki sa harap ng TV. Kita sa mukha niya ang pagkalito. Parang sinusubukan niyang alalahanin kung kilala ba niya ang taong iyon. Maya-maya, napansin niya akong nakadilat din. Nagkatinginan kami saglit, tapos sabay naming ibinalik ang tingin namin sa lalaking umiinom ng kape habang pinapanood ang static sa TV. Kinabukasan, agad naming pinag-usapan ang nangyari. Sabi ng kapatid ni Toy Toy, baka raw yun ang lolo namin, ang lolo na namatay noong taon na isinilang ako. Sabi niya, madalas daw may nakakakita sa kanya sa bahay na yon, pero hindi naman siya nananakit, pero ang lalaking nasa bubong. Hindi namin alam kung sino. Ang bahay ng tita ko ay matagal nang itinayo ng lolo namin, at sa sobrang tagal, parang kinalakhan na nito ang maraming alaala.
Minsan ginagawang paupahan ang bahay. Kaya maraming taong dumaan at nanirahan doon, mga buhay at marahil, pati na rin ang hindi na, hanggang ngayon, dala ko pa rin ang tanong, ano ang nakita namin ito-ito'y sa bubong, sino ang lalaking tahimik na nanonood ng static sa TV, at bakit? Sa halip na matakot ako at gumising ng tuluyan, bigla na lang akong nakatulog sa parehong pagkakataon, hindi ko alam ang sagot, pero isang bagay ang sigurado ako. May mga bagay sa mundo na hindi natin lubusang naunawaan.